Juan, si Maria kung buhay pa si Jose. Ngayon, si Kristo naman mamamatay na rin noong oras na yon. Kaya ang naging buhay ni Maria, doon siya nakituloy kay Juan. Ngayon, ang ginagawa ni Maria, nananalangin kasama ng mga apostol. Hindi yung mga apostol ang nananalangin sa kanya. Ang nasa Biblia, 1:13 ng Gawa. Pakinggan. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Yung 11 apostol nakatira sa isang bahay, nananalangin sila palagi, kasama nila sa pananalangin si Maria at pati yung kapatid ni Jesus na anak ni Maria. So hindi ka makakabasa sa Biblia na yung mga apostol nananalangin kay Maria. Si Maria kasama nila ng mga apostol na original na nananalangin sa Diyos. Yun. Kaya ang naging buhay ni Maria noong mga later part, kasama siya ng mga apostol, tapos ay nananalangin sila sa Diyos. Madalas sila sa pananalangin. Ngayon, ano ba ang naging kamatayan ni Maria? Hindi rin nakaulat sa Biblia. Kaya yung aral na si Maria raw, dinala sa langit, body and soul. Malaking invento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Siguradong si Maria ay namatay kasi itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Hindi naman si Maria dinala na buhay sa langit. Walang ganon. Walang ganon. Namatay si Maria. Hindi lang isinulat ng mga alagad kung paano ang pagkamatay ni Maria. Pero ang maaaring kamatayan ni Maria ay bunga ng siguro ng katandaan o kaya ay bunga ng gera sa Jerusalem. Kasi after na pumanik si Kristo sa langit, palagay mo mga anyo 33, year 70, winasak ng Roman army ang Jerusalem. Sa pamagitan ng isang napakalaking gera, maraming Kristiyano ang namatay doon. Maaari si Maria kasama ron. O kaya, bago nagkagera, namatay na siya. O kaya, sa katandaan, namatay siya. Walang ulat. Kasi, alam mo kapatid, yung kamatayan, kagaya ng kamatayan ni Jose, hindi na sinulat. Kamatayan ni Pedro, di naman sinulat Kamatayan ng mga apostol, di na sinulat. Kasi kung lahat ng kamatayan susulat, lalaki masyado Biblia. Baka hindi mo na mabuhat para basahin. Sana naunawaan mo, kapatid na Amat. Maraming salamat po, kapatid na Heidi. At po, samahan nawa kayo ng Panginoon. Habol po tayo ng isang panauhin natin dito naman po sa studio natin. At isang po natin si Miss Peachy Maron. Ang tanong ko lang po, dati po kasi pag nananalangin ako, pagising ko sa umaga at saka bago matulog, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang tinanggap ko, magandang buhay, mabuting asawa, magandang pamilya, at saka may kapatid ako nakasama lagi. Pero dumating po yung araw na kinuha niya yung asawa ko, kinuha niya yung anak ko, ay ang kapatid ko. Hindi ko na po alam ngayon kung bakit lahat ng pinasalamatan ko, kinuha. Ngayon po, hindi ko alam kung paano manalangin kasi baka pag nagpasalamat ako, mawala ulit. Kaya napakaikli po lang ng panalangin ko ngayon, kundi, Hi Lord, thank you, I love you. Yun po. Alam mo kapatid, siguro mararamdaman mo ang damdamin ni Maria nung kuhanin si Jesus, na mamatay si Jesus, no? Pero Jesus Christ did not die in vain. Namatay siya para tubusin ang ating mga kasalanan. Meron pang isang dahilan ng kamatayan ng tao, kapatid. Maaari hindi mo alam, Pero babasahin ko sa iyo. 57 ng Isayas,
Basahin natin ang versikulo 1. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Alam mo kapatid, merong namamatay pagka ang tao matuwid. Namamatay siya para iligtas siya ng Diyos sa kasama ang darating. God who can see the end and the future. Meron siyang perception of an evil that is to come. Pag ang isang taong matuwid, mahal niya, ayaw niya na mag-suffer pa nung napakahirap na darating na masama, kinukuha na niya eh. Ayun ang sabi sa Isaiah 57:1. Ang matuwid namamatay, mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid na aalis sa kasamaan na darating. Malay mo, kaya kinuha yung mister mo, merong darating na masama na mangyayari, baka madamay ka pa, o kaya yung kapatid o yung sino mang mahal mo sa buhay. Alam mo kapatid, ang pangunahin sa lahat sa mundo, dapat unang-una nating matanggap, mamamatay talaga tayo eh. Hindi natin dapat na iwasan yung notion na mamamatay tayo isang araw. 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun, kita mo, nakatakda yun yung kamatayan ng tao. Kaya makikita mo, mismo yung katawan is a witness na mamamatay tayo eh. Dati yung balat mo, maganda. Pag tumatanda ka, malain ng pilegis, marami ka nang nararamdaman. Unti-unti, pinaparamdam na sa'yo, you are nearing the end. At yun ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mula nung magkasala si Eva at si Adan, nakapasok ang demonyo sa mundo. Yung demonyo, ang kalaban ng Diyos, pinapahirapan niya ang tao. Ngayon, kung minsan may mga tao nagkakasakit, gaya halimbawa, meron kang rayuma, kung ikaw naman na hindi mamamatay, aabutin ka ng 1,000 taon na lagi na lang masakit yung iyong tuhod, masakit yung iyong kasukasuan, napakahirap. Kaya para ang tao papagpahingahin ng Diyos, kinukuha niya ang buhay. Pero hindi yun ang katapusan. Merong paghuhukom. Kung kailan bubuhayin uli ang mga patay, pagkatapos pag nakapasa ka sa kriteria ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. 1:2 ng Tito, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. For our consolation and for our hope. Kahit mamatay tayo sa lupa, merong buhay na walang hanggan. At dun sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, it is a better life than we have known on earth. Kasi ang sabi dun sa Apokalipsis 21:4, pakinggan mo kapatid. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Doon sa buhay na walang hanggan, mas maganda pala ron. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata. Hindi ka na iiyak doon, hindi ka na sasamaan loob, hindi ka na magdaramdam, wala nang magnanakaw, wala nang mang-aapi, wala nang magsisinungaling, wala nang magagalit, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan o ng hirap pa man. Sabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay ng una ay naparang na. Kaya kung mamatay tayo ngayon dito, it's not a loss. It is just to rest for a while until we come to the judgment seat of God and know or to be revealed unto us the glory that God prepared for those who fear Him. Kaya masasabi ko kapatid na Pichi, huwag mong masyadong ipagdamdam o gawin mong para bang isang fear na baka kung manalangin ka uli sa Diyos at magpasalamat ka,
meron na namang mawala sa iyong mga mahal sa buhay. Yung pagkawala ng asawa o ng kapatid, alam mo, tutuusin, dapat ipagpasalamat mo rin yun logically speaking. Kasi, wala naman tayong magagawa, hindi naman tayo makakatanggi sa Diyos. Kung merong mabuting layunin ng Diyos, kaya niya kinuha yung asawa mo. Alam mo, kasi may asawa na gusto mo nga, mamatay na dahil puro kawalang hiyaan ang ginagawa di maswerte ka, namatay ang asawa mo na mahal mo. Ibig sabihin, walang masamang nangyari sa pagsasama nyo. Di nakabuti sa'yo yun. Namatay man ang asawa mo, namatay siyang mahal mo siya. Namatay man yung kapatid mo, namatay siyang mahal mo siya. Hindi kayo nagkasira. Di yung kamatayan niya paraan ng Diyos yun para hanggang sa kamatayan, hanggang sa darating na panahon, it will be in your memory na mahal mo yung kapatid mo, hindi mo idinimanda, hindi kagaya ng ibang magkapatid nagdidimandahan, yung mga mag-asawa nagbabarilan, nagsusuntukan, etc. etc. Kaya minsan may mga ginagawa ang Diyos, hindi lang natin agad naiintindihan. Pero afterwards, maintindihan natin that God have done something good to us. Maintindihan natin na siya kasi ang nakakaalam ng lahat, baka may masamang mangyayari sa inaharap, kaya kinuha na niya yung iyong asawa o ang iyong kapatid. Ganun lang yung kapatid. Kaya may pag-asa naman tayo sa buhay na walang hanggan, huwag ka nang maghinanakit. Ang gawin mo, magpatuloy ka ng pagpapasalamat sa Diyos. Utos kasi yon 5 ng unang Tesalonica 18, kapatid na Daniel. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Talaga palang dapat mapagpasalamat tayo sa Diyos because we owe Him everything. We owe Him our being and all the rest of what we have in life, we owe unto Him. Kaya dapat tayo magpasalamat. Sana naunawaan mo, kapatid na Pichi, and may those words of God console you. Marami pong salamat, Brother Ed. Sa Biblia po kasi, ang nagsasabing walang Diyos ay mga mangmang. Kamangmangan po ang hindi maniwala sa Diyos. Karunungan naman ang paniniwala na tayo ay may isang Diyos na lumikha. Ang pananampalataya o paglilingkod sa Diyos, hindi ipinagpapaliban yun. Hindi ipinagpapaliban yun. Pagka narinig mo yung aral ng Diyos, dapat matanggap mo yun. Alam mo kapatid, ang Diyos ay isang kapangyarihan na hindi mo mabibilang ng bilang ng tao. Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pagdasal ang gawin mo, wala ka nang magagawa Sabi ng pasyon, walang magagawa na ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9:10 yun. Anumang masumbungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yun. Saan napupunta yung patayo ng kanyang tanong